Sino po dito nandito last Sunday? Okay, we are talking about the fruit of the Holy Spirit. And so far, according to what we have discussed last Sunday, ay nakita po natin yung gawa ng laman at saka po yung bunga ng banal na Espiritu. So last time po, ang ating pinag-aralan, actually, I was able to discuss to you the fruit of the Holy Spirit. Ang sabi nga, the fruit of the Holy Spirit are considered as one. Hindi po sila siyam. So if we're going to look at the list, makikita po natin na yan ay 9. Pero they are not considered as 9 because they are considered as one fruit. In other words, ang ibig sabihin nun ay yung all of the 9 fruit of the Holy Spirit must somehow manifest in the life of every one of us. Amen. So far po, pinag-aralan natin, yung una ay, ano yung una? The first fruit of the Holy Spirit is love. And then, joy. And then, peace. And then yung pang-apat, patience. Okay, last Sunday, I believe I wasn't able to discuss with you all that I want to discuss regarding the number 4, which is patience. So this morning, I've decided to go back to the topic about patience. Amen. Pero bago po tayo magsimula, come on, let's bow down our heads and pray. Lord, sa umagang ito, lumalapit po kami sa inyo. We ask for the Holy Spirit to once again speak to us. Lord, we ask the Lord that you would give every one of us patience, love, joy, and peace in our hearts. And Lord, even as we listen to your word, open our hearts and our minds that we may receive from you this morning. Lord, gamit mo ang iyong likod sa kapahayagan ng iyong mga salita this morning. We ask all of this. In Jesus' name we pray. Every one of us would say, Amen. Praise the Lord. Thank you. So how many of you this morning, ilan po sa inyo sa umagang ito ang will admit that you have a problem with patience? Magsabi ng malakas na amen. Ayun. So aminado tayong lahat. Every one of us, we have a problem with patience. Well, kanilang umaga, pagpunta ko rito ay, nasubok talagang patience. So kasama ko po yung tatlong apo namin. May dala akong mabigat na double pram. Sira ang elevator. So, kailangan kong buhatin yung pram mula sa basement hanggang pagdating sa taas. Medyo yung hingal ko talagang wow, sabi ko, Lord, thank you. But every now and then, every one of us, our patience is being tested. Hindi ba? Ilan po sa inyo sa umagang ito, sa pagpunta pa lang nyo dito, na-test na ang patience mo? Hindi ba? Okay, every one of us, every day of our lives, our patience is being tested. Probably, maybe hundreds of times in a day, your patience is being tested. Nasusubok tayo. Kaya alam po nyo, napakalaga ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Kasi if your problem is patience, or you are an impatient person, ikaw ang topic ngayong umaga. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayong umaga. Okay, so when it comes to patience, I believe every one of us are actually struggling with impatience. Ano po? Our patience is being constantly challenged. A lot of times, hundreds of times in a day, talagang sinusubok po yung patience po natin. Kaya makikita po natin, lahat po tayo dito, we are struggling with impatience. Alam mo, sa pagpunta mo pa lang dito, di ba, malilate na kayo. Hindi ba, tara ka mo, sa makasama mo, tapos hindi pa pala naligo. Di ba? So, nung gusto mong maligo, walang tubig. Di ba? Tapos, walang almusal pa, kaya nagpunta ka ng church, gutom na gutom. Hindi ba? So, yung patience mo talagang, na-test yung patience mo. The question is this: tayo ba are we the kind of person that is winning over the impatience that we are being or we are experiencing every day? Tayo ba yung uri ng tao when it comes to patience ay yung kalmado ka lang? Sino po kaya nandito na pagdating sa patience, kalmado lang? Di ba? O pagdating sa mga pagsubok sa buhay ay kalmado lang tayo. That is why it is very important for every one of us to learn to be patient. Okay, balikan po natin 19 to 23. This is our start. Magiging natin dito yung
at saka yung gawa. As sabi chapter 5 verse 19 to 23, the acts of the sinful nature are obvious. Okay. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito ay yung gawa ng laman is hayag, hindi may kakaila. Yan po ay kitang-kita sa ating mga buhay. Ang sabi niya, the acts of the sinful nature are obvious. In other words, the Apostle Paul is telling us, lahat po tayo meron tayong sinful nature. Di ba? Lahat tayo. Every one of us, kaya sabi niya, the acts of the sinful nature are obvious. Kitang-kita yan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi niya, sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, and drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Now, how many of you this morning would like to inherit the kingdom of God? Now, the Apostle Paul is telling us here, sabi niya, ang lahat ng gumagawa nito, sabi niya, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. In other words, kapag ka po tayo hindi pa born again, ano po, kapag ka tayo ang what is controlling us is the flesh, then these are the fruit. Ano ba sabi natin? These are yung makikita po natin, binubunga po ng isang buhay na malayo sa Diyos, ang lahat ng yan. Then the Apostle Paul tells us on verse 22, sabi niya, but the fruit of the Spirit is, ano po? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So therefore, dito po sa Galatians chapter 5, makikita natin na the Apostle Paul is telling us the difference between the works of the law and the fruit of the Spirit. In other words, makikita po natin dito na yung patience yan ay, it is not the work of the flesh, but it is given to us through the Holy Spirit. Sa wikang Tagalog, ano po, sabi dito ganito, hindi makakaila ang gawa ng laman. Ano? Sige, basahin nga natin. Okay. Ulitin natin. Galatians chapter 5 verse 19 to 23 sa wikang Tagalog, sabay-sabay natin basahin. Hindi kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosam, paninibugho, pagkakampi-kampi, okay, next slide. Verse 23. Basahin natin ulit. Continue. Okay, so dito po sa ating binasa ay nakita po natin, ang sabi ng Apostle Pablo sa atin, the works of the flesh ay very obvious. Ano? Nakikita yan, hindi may tatago yan, yung gawa ng laman sa ating mga buhay. But ang sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, sabi niya sa wikang Tagalog, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpapigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. So sa next slide natin, actually diniscuss ko na ito sa inyo last time, sabi niya, the works of the flesh are the obvious, chaotic products of a life lived apart from God. In other words, kapag ka po tayo hiwalay sa Diyos, hindi pa tayo born again, hindi pa tayo nakakilala kay Lord, alam po nyo, yung pong works of the flesh are the results of a life lived apart from God. So kapag ka po tayo malayo sa Diyos, yan ang nakikita sa ating buhay. Paglalasing, pagkagalit, karimari-marim na pamumuhay, and all of these things. Pero na born again po tayo, and the Holy Spirit begins to dwell in our life, nagkaroon ng malaking pagbabago. Okay? So that is the time when the fruit of the Holy Spirit, it begins to manifest in the life of every one of us. So yung last time po ay yung unang tatlo yung discuss natin, the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Ngayon,
babalik tayo sa number 4. Kasi po, medyo konti lang yung panahon na ilagay ko sa number 4. And I would like to emphasize the importance of patience to every one of us. So, balik tayo sa number 4. Ano? The fruit of the Holy Spirit is patience. Ayan. So, what is patience? Ano ba yung patience? Sabi po dito, patience is the ability to endure waiting, delay, or provocation without becoming annoyed, upset, or getting angry. A patient person is someone who can remain calm in times of trouble and composed in difficult or frustrating situations and is willing to wait for a long time. Ayan. So, ang sabi po ng Bible, ang sabi po dito sa ating pinag-aaral, sabi niya, patience is the ability to endure waiting, delay, or provocation without being annoyed, upset, or getting angry. Ilan po kaya sa atin this morning ang we are struggling with impatience? So much so that ikaw na lang yung taong lagi na lang galit. Hindi, meron bang tao dito lagi ka na lang galit? Araw-araw, pagising mo sa umaga, galit ka na. Hindi ba? Lagi ka sumisigaw, lagi kang nangaaway, lahat ng tao kaaway mo, wala kang kasundo. You are so impatient. You are so impatient. Hindi ba? So alam po nyo, ang ibig sabihin yan, may problema tayo. May problema. At malalim ang ating problema. I believe na kapag kaganyan ka, ay malalim ang problema mo. It has to be dealt with. So, patience is the ability to endure waiting, yung paghihintay, delay, or provocation without being annoyed or upset or getting angry. Sabi niya, a patient person is someone who can remain calm in times of trouble. Kapag ka po ba may mga problema, may makaguluhan sa bahay, ikaw ba yung kalmante lang? Lahat nagkakagulo na, nagsisigawan ng lahat ng nakasama mo sa bahay, pero ikaw, relax ka lang. Meron pang nandito? Sabi niya, composed in difficult or frustrating situations and who is willing to wait for the right time. Okay, next slide. Sabi niya, patience is a long fuse. The Greek word for patience, makrothumia, signifies long temper or a long fuse, a capacity to endure without exploding in anger or frustration. Sabi niya. Sino po dito yung mahaba yung PC? Yung napakahaba ng PC mo na kahit anong gawin ng mga kasama mo sa opisina, sa bahay, ala lang, kalmante ka lang. Hindi ba? Meron namang tao na napakaikli ng PC. Ang ibig sabihin niyan, konting bagay lang, maliit na bagay lang. Ayun, nang aaway na. Hindi, maliit na bagay lang. Hindi ba? Sumisigaw na. Hindi ba? Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, kailangan daw natin magkaroon ng long fuse. Dapat mahaba ang PC natin. Hindi pa kami sabi describe, di ba? Ay, napakaikli ng PC niya. Ang ibig sabihin niyan, madaling magalit. Ilan po sa inyo nandito madaling magamit? Magsabi ng amen. Karoon. Yan. At least aminado tayo, di ba? Aminado tayo. Alam po nyo, the cure for something is number 1 is to admit it. Gusto mo makalaya sa anumang bagay, the first thing that you need to do is admit you have a problem with impatience. You will never be able to deal with your problem or impatience if you don't want to admit that this is your problem area in your life. Alam po nyo, ako ay ang ko rin siguro among the 9 fruit of the Holy Spirit siguro yung patience din. There are times that I'm impatient. Halimbawa, yung paghintay kanina lang, sa pagdadrive papunta rito. Siyempre po nagmamadali na papunta rito, marami akong kasama kong bata. Tapos yung kakat ka, hindi ba, ng tricycle or jeep, malalagay ka sa alanganin, ganon. Wow, sabi ko, Lord, ang topic namin ngayon ay patience. Sinusubok mo talaga ang patience ko. Ilan po sa inyo sa pagpunta nyo rito nasubok ang patience nyo? Magsabi ng amen. Sa bahay pa lang, hindi ba? Sa bahay pa lang, ay, nasubok na yung patience mo. Tapos sa daan pa, nasubok ko lang yung patience mo. Tapos pag-akyat dito, sira yung elevator, nasubok ko lang yung patience mo. Hindi ba? Pero ilan sa atin nagtagumpay, magsabi ng amen. Okay. So sabi dito, we need patience because it affects everything we do. It affects our relationship with God, with our people, with our family, our work, and our business. Bakit kailangan natin ng patience?
Why do we need patience? And we need a lot of it. Okay? Why we need patience? Because it affects everything you do. Lahat ng ginagawa mo, it affects everything that you do. It affects your relationship with God. It affects your relationship with your wife, with your children, with other people, with your family, your work, and your business. Di ba? Sa apektado lahat yan. Kapag ka maikli ang PC mo, alam mo yun, sa bahay, para na lang anong bahay, para na lang war zone. Di ba? Ilan po sa inyo nandito yung bahay nyo parang war zone? Ha? Parang sa bahay, lagi na lang puro away na lang. Parang wala nang katahimikan. Ano? So para tuloy ang parang demonyo, siya yung naghahari sa bahay, no? So isang araw po, merong isang bata, pumasok sa school. No, tanong siya ang teacher niya. Sabi niya, "Anak," sabi niya, "anong pangalan mo?" Sabi niya, sumagot yung bata, "Demonyito po." "Ha? Pangalan mo, Demonyo?" "Opo," sabi niya. "Pambirang batang ito, hindi ka siguro tinuturuan ng nanay mo at tatay mo. Anong pangalan ng tatay mo?" "Demonyo po." Pambirang bata, sabi, "Ano pangalan ng nanay mo?" Sabi niya, "Demonyita po." Ha? Sabi niya, saan ka nakatira?" Sabi niya, "Sa impyerno po." Bakit? Kasi para sa bahay, pagka nag-aaway-away sila, hindi ba? On tawag ni Mr. kay Mrs., "Oy, demonyita ha? Minto ka dyan ha?" O sabi naman niya kay Mr., "Oy, ikaw demonyo ka." Sabi niya, "Demonyo ka sa buhay ko." Sabi, umiyak yung bata, "Oy, ikaw demonyo ito ka, minto ka." Tapos sabi ng Mr., "Makalis na nga sa impyernong bahay na to." Di ba? Di ba kung minsan parang yung bahay natin parang impyerno. So without patience, the home really is a very toxic place. Ang bahay ba ninyo toxic? Toxic place? Yun kapag ka nasa bahay ka, yun ang times na toxic ang pakiramdam mo. Why? Because a lot of the people na kasama na sa bahay ay yung sila yung toxic tayo sa kanila. Sabi niya, it set the mood or atmosphere of our surroundings. Patience is very important because it sets the mood or atmosphere of our surroundings. Yung pong kapaligiran po natin, it sets the mood. So kapag kayong mga taong nakatira sa bahay, parehong walang pasensya, ay alam po nyo, ang hirap tumira sa bahay na yon. Okay. So what are the sources of our impatience? Number 1, or letter A. The sources of our impatience. Saan ba usually natitest yung patience mo? Saan sinusubok yung pasensya mo? Number 1, sabi niya, the sources of our impatience, letter A, is waiting. Pagdating sa paghihintay. Ayan. Alam po nyo, tayo ay madalas nasusubok yung patience natin when we are waiting for something. Hindi ba? Say for example, halimbawa, kasama mo si Mrs. Di ba? Kasama mo si Mrs. sa supermarket. Di ba? So si Mrs. nag-grocery. Tapos, tayong mga lalaki, di ba? Kung minsan, very impatient tayo. Tagal mo! Hindi ganoon, di ba? So when it comes to waiting, talagang, alam po nyo, nasusubok talaga tayo dyan. So one of the sources of our impatience, and when you are on a waiting mode, kapag ka naghihintay ka, halimbawa, meron kang appointment, inihintay mo yung kausap mong tao, hindi ba? Ang usapan nyo 9:00, tapos 10:00 na, wala pa. Di ba? Ano yung pakiramdam mo kapag gano'n? Di ba nagingit-ngit ka na? Pambira, usapan namin 9:00, 10:00 na, wala pa. Ha? Sino po sa inyo ganyan? Kapag may kausap kayo, usapan nyo 9:00, darating kayo 11:00. Diba? So, the person who is waiting usually is, the patience is being tested. Halimbawa, ayan, yung meron kang date, meron kayong usapan ng boyfriend mo. Di ba? Makikita kayo sa may simbahang malaki. Yan, di ba? Yun usually kasi dati yan, yung meeting place ng mga nagdi-date. Makita lang tayo sa simbahang malaki. Okay, 4:00.
Di ba? Tapos, alas 6 na, wala pa. Hindi ba? Alas 6 na, wala pa. Nung dumating, parang wala lang. Hindi ba? Bagal lumakad. Hi, sabi niya sa'yo. Hindi ba? Ano kaya ang pakiramdam mo? Di ba? Parang sasapakin mo na. Di ba? Pero dahil hindi mo siya masapak, kasi kapag sinapak mo, hiwalayin ka niya. Di ba? Kaya ayun, talagang wala, pasensya na lang. Right? It's so hard to wait. Waiting consists of when things become so unfavorable or uncomfortable to you when it comes to waiting. Halimbawa, okay, you want something and you are asking God to answer that prayer. Alam po nyo, sa panalangin, makikita mo natin, ang sabi nga dito, when it comes to God answering our prayers, at ano yung answer ng Diyos? Sabi niya, wait, yes, no, or wait. Di ba? Ganun ang sagot ni Lord. Maghintay ka, maaring oo o hindi, o maghintay ka. O di naman kaya otherwise, God can give it to us right away. Pero usually, kapag ka po meron tayong hinihingi kay Lord, ay sabi ni Lord, anak, this is not yet the right time. Diba? So parang kung minsan nagtatampo tayo kay Lord, naalala ko yung nung nasa Saudi kami, meron akong nakapag-start po ng church sa Lord doon through us. Then meron sa taga Cavite. Alam niyo yung mga Cavite, mga mato na mga yan eh. Parang mato ng dating. So, ayun, na-born again, nakakilala kay Lord. We taught them about prayer. Then, kasi promise the Lord, sabi niya, ano man ang hilingin mo sa pangalan ng kanyang anak, ay papagkaloob sa iyo ng Ama. Okay. So, alam po niyo, he was praying for something. He was praying for something that he really wants. Pero, God is delaying it. Parang delay yung answer. So, kalahin ba naman nung lumapit sa akin, sabi niya, Pastor! Sabi niya, ako bakit? Kumusta? Pastor, di ba sabi mo na kapag ka nag-pray ako, si Lord, sasagot? Sabi niya, nagsabi ng Bible. Sabi ko, bakit? Pastor, sabi niya, ang tagal ko nang pinag-pray ito. Ano? Hanggang ngayon, sabi niya, wala pang sagot si Lord. Sabi niya, Pastor, sabi niya, pagka hindi sinagot ni Lord ang prayer ko, bugbog sarado siya sa akin. Alam po nyo, natakot ako sa sinabi niya. Natakot ako sa sinabi niya. Just try to imagine a person telling God, bugbog sarado daw sa Lord sa kanya. Diba? Pero, alam po nyo, when it comes to waiting, especially on things that you wanted, and yet, God says, anak, wag muna. Wait. So, we become impatient because when we want something, we want it right away. Di ba? Pag kami gusto natin, si Lord sasagot kaagad, Lord, ngayon na. Di ba? So, ilan po sa atin, whenever you are praying, ay yung gusto mo kay Lord, Lord, ngayon na. Kasi nga po, sabi nga sa next slide natin, we live in a culture that expects instant gratifications and struggles with delays. When we are forced to wait, whether for a specific outcome of God's direction, we are challenged to trust in His perfect wisdom. Ayan. Sabi niya, we live daw po in a culture wherein kailangan yung mabilis mong makukuha yung gusto mo. So when you pray for something, you want an instant answer. But that is not how God answers our prayers. Sometimes God says, wait. Sometimes God says, no. Sometimes God say, yes. Hindi ba? Ilan po sa inyo nandito na meron kang pinag-pray and you really wanted this thing. And yet, until this time, pinag-pray mo, 1 year na, 2 years na, 3 years na, pero tila baga hanggang ngayon, tahimik pa rin ang langit. Amen. You really wanted something. And yet, God is telling you, anak, you wait. Sabi ko kay Lord, Lord, I've been waiting for a long time. Lord, kailan pa yung right time? I want it now. I need it now. This is the right time. Sometimes we dictate God, dinidictate natin si Lord kung kailan yung right time. But God knows the best time for every one of us. Because God is always on time. Never too early, never too late. Hindi ba? Never too early, never too late. Naalala ko noon, nung bago kami mag-asawa ni Pastora, nag-loan siya sa sa SSS. Ang tagal na, months na, hindi pa dumarating. Buntis siya during that time. And then nung siya nanganak, alam po niya, doon dumating po yung loan namin. Kasi alam ng Lord, that is the exact time that we need
that money. Di ba? So kung minsan ikaw may pinagkipray ka, Lord, I want this blessing in my life. I want this, I want that. But you know what? Sometimes God is telling us, wait. Maghintay ka. Di ba? Wait for God's perfect time. Alam ng Diyos at kilala niya ang bawat isa sa atin at alam niya kung kailan niya dapat ibibigay yung ating mga panalangin. James chapter 5 verse 7 to 9. Sabi dito ganito, Be patient then, brothers, until the Lord's coming. How the farmer waits for the land to yield his valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Anong pong sabi ni James? Be patient, brothers. Matuto kang maghintay. Matuto kang maging pasensyoso o pasensyosa. Bakit? Sabi niya, inalintulad po yung patience sa isang farmer na naghihintay po ng kanyang harvest. Di ba? So, hindi ibig sabihin na kapag ka nagtanim ka ngayon, kinabukasan, aani ka. It takes months, or maybe even years before you can see the fruit of your labor. So, nung sabi ni Lord dito, sabi niya, maging patient lang tayo. Sabi niya, katulad ng mga farmers, sabi niya, naghihintay sila ng tamang panahon, or they are waiting for the harvest. And then, next slide, sabi niya, Isaiah chapter 40 verse 31, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not weary. They will walk and not faint. Ayan, sabi, those who wait, actually, yung pong word dito, hindi hope, those who wait upon the Lord will renew their strength. Kailangan matuto po tayong maghintay. Amen. Sino po dito yung atat na kapag kami pinagkipray ka, gusto mo kay Lord, ngayon na. Parang sabi ng Bible, they that wait upon the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and not faint. Kapag matuto kang maghintay kay Lord, trusting and believing in God, sabi niya, alam mo, hindi ka mawawalan ng lakas. Sabi niya, you will soar on wings like eagles. You will run and not grow weary. You will walk and not faint. Hindi ka napapagod. You do not grow weary. Why? Because you know the Lord has a perfect plan for you. Next slide, sabi niya, patience is not an ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. So, yun pong patience ay yung hindi lang paghihintay, kundi yung the ability to keep a good attitude while waiting. Habang naghihintay ka, kumusta yung puso mo? Di ba? Kumusta yung attitude mo? Kapag ba ikaw naghihintay, mainit na yung ulo mo. Sumisigaw ka na ba? Nagwawala ka na ba? Ganun ba? Pero sabi dito, patience is an ability to wait. It's not an ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Okay, letter B. Punta tayo letter B. Okay. Letter B na tayo. Yan. The second source of our impatience is suffering. Okay, sabi dito, next slide natin. Hardships and trials test our patience by making us question why we must endure them. During these times, patience is demonstrated to our perseverance, knowing that God is working out His good purpose. Okay. Yung pong pangalawa ay sources ng ating patience ay yung suffering. Ang ibig sabihin niya, kapag kami problema ka, di ba? Kapag kami problema ka, ay yung ating patience ay talagang nasusubok. And oftentimes, we begin to question God. Lord, why? Di ba? Lord, bakit ako? Bakit hindi yung kapitbahay ko? Bakit ako, Lord? Nag-church naman ako. Lord, Christian naman ako. Lord, may faith naman ako. And all of these things. And then you begin to question God, why you are going through such things in your life. Now, the Holy Spirit, when we are going through difficult times, alam po nyo, that is the time that He develops patience in our life. Okay. So, sino po dito ang nagpipray ng patience? Yung prayer mo, Lord, pahabain mo yung pasensya ko. So, meron pong isang member ng church lumapit sa pastor. Sabi niya, Pastor, talaga nag-i-struggle ako pagdating sa patience. Pastor, pag-pray mo naman ako na magkaroon akong patience. Sabi niya. So the pastor began to pray for this person. Sabi niya, Lord, sabi niya,
Lord, tinatas ko po ang aking kapatid na magkaroon siya ng malaking patience. Pinag-pray ko, Lord, na magdala ka ng maraming mga tao sa kanyang buhay, na susubok sa kanyang pananampalataya, susubok sa kanyang patience. Lord, padaanin mo siya sa maraming mga pagsubok. Sabi niya sa kayo, ma-develop ang patience. Sabi niya, Pastor, sabi niya, pinag-pray ko patience, hindi more stress sa life ko. Sabi ni Pastor, alam mo yun, the only way for you to develop patience is to go through difficult times. Di ba? So mag-ingat ka kapag ka nagkipray ka, Lord, give me more patience. Sabi mo, susubukin talaga yung patience mo. Amen. Susubukin talaga yung patience. There are people in your life who will test your patience. There are things in your life, there are situations who na talagang pagdadaanan mo wherein masusubok talaga yung patience mo. Kaya nga sabi dito, hardships and trials test our patience by making us question why we must endure them. Lord, bakit? Bakit ako? Lord, bakit kung kailan ako nag-encounter? Lord, kung bakit kailan ako lumapit sa iyo? Doon pa dumami yung pagsubok. Di ba parang ganon? May mga tanong tayong ganon. Ayan. Sabi, during these times, patience is demonstrated through perseverance. So in spite of you going through these things in your life, ayun, you learn to be patient. Enduring everything. Ayan. So James chapter 1 verse 2 to 5. Sabi dito ganito. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. And perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ano po sabi ng Bible? Ano sabi ni James? Sabi, consider it pure joy whenever, ano sabi niya? Whenever you face many trials of many kinds. Bakit? Ang sabi niya, magpasalamat ka sa Diyos. So kapag marami kang trials, bakit? Because God is developing your patience. Di ba? So the only way for your patience to be developed is when you go through difficult times in your life. But of course, a lot of times these are not welcome. Di ba? Yung mga problema, you are not welcome in my life. Di ba? Ayoko yan. Pero alam po nyo, if God permits us to go through difficult times, it is to develop your patience. Amen. Kaya nga sabi nga, pasalamat ka raw sa mga taong nagbibigay sa iyo ng stress. Wow, ang hirap yata na. So that is the time that we go to number 3. Letter C, sabi niya, the sources of our impatience. Sabi niya, are people. Ito yung pinakamatindi. The sources of our impatience are people. Ayan. Sabi sa next slide, relationships are the primary testing ground for patience. Whether it's a difficult co-worker, a challenging spouse, or an immature believer, we are called to bear with one another in love, mirroring the mercy God has shown us. Ephesians chapter 4, verse 2. So number 3 po, the sources of our impatience ay mga tao. Sino po sa inyo dito, may mga tao talagang sinusubok talagang patience mo? Now, can you believe that these are God-sent people in your life? Parang hirap tanggapin, ano? Parang, Lord, alisin mo itong mga taong ito sa buhay ko. Lord, tamaan na sana silang kidlat. Di ba? So, you want to get rid of these people because these are the people na talagang stress ka. Alam po nyo, kami, meron akong isang kapatid na siya yung parang lumilitaw na black sheep sa pamilya. Wala na po siyang ginawa kundi paiyakin ng nanay ko. Araw-araw na lang. Pinaiyak po niya yung nanay ko? Yung ang sakit niyang magsalita. Talagang, nakita po nanay ko, talagang hirap siya. Lagi niya sinasaktan ng damdamin ng aking nanay. One time nakita ko, pinagsasabihin yung nanay ko, alam po nyo, nawala yung pasensya ko. Lumabas yung pagkaburusli ko. Lumabas yung pagkaburusli ko. Tumakbo ako. Talagang pinline kick ko siya. Lumipad siya. Parang si Super.
Alam po nyo, I lost my patience. How many of you? Oh, hindi lang naman ako eh. Alam ko naman ikaw eh, di ba? Pagkagalit ka, yeah. Pagkagalit ka, manampaling na ka, manumbok na ka, mamaldak na ka, di ba? Pero alam po nyo, pinagsisiyan ko yun kasi sabi ko, Lord, kasi nasasaktan ako kapag nakikita ka nila sinasaktan nila. Ako, alam po nyo, ako, mabait akong anak. Hindi ako kailanman sumagot sa nanay ko, hindi ko mas sinasabing na hindi ko nasaktan ang kanyang damdamin, pero minsan of course may nagagawa ako nasasaktan na siya. Pero yung intentionally, sasaktan ko yung damdamin ng aking nanay. Ayoko yun. Kaya yung nakita ko yun, alam mo niya, talagang naghalit talaga ako. So hindi ko napigilan ng sarili ko. Nasaktan ko yung kapatid ko. Ilan po sa inyo nandito, may nasaktan kang tao dahil galit ka. Amen. Hindi ba? O yung kaaway mo, halimbawa, yung mga sa daan na lang. Yeah, yung mga road rage. Road rage. Talagang, bisa kapag, nawawala tayo ng pasyensya, hindi ba? So, alam po nyo, people around us, sabi niya, are the primary testing ground for our patience. Mga taong nakapaligid sa atin. Sabi niya, whether it's a difficult coworker, yung mga kasama mo sa trabaho, di ba? Mga kasama mo sa trabaho, o kung ikaw ay employer, yung mga empleyado mo, sila yung source ng iyong impatience. Or probably even your spouse. Yung darling mo, yung sweetheart mo. Hindi ba? Siya yung unang-unang, siya yung pinaka number one mong kaaway, number one na source ng iyong impatience ay yung mister mo, yung misis mo, o di naman kaya yung anak mo. Di ba? Sabi ko nga last time, your greatest enemy are the persons who are living on the same house as you do. Parang ganon, hindi ba? So yung kaaway mo, yung girlfriend mo, yung misis mo, yung mister mo, yung ate mo, yung nanay mo, di ba? These are the persons who are living on the same house under one roof, and yet they are the same persons who are testing your patience. So, people, sabi niya, are the primary testing ground for patience, whether it's a difficult coworker, a challenging spouse, or immature, sabi niya, believer, we are called to bear one another. Ephesians chapter 4, verse 2 to 3, sabi niya, be completely humble and gentle, be patient, bearing one another in love. Ano pong sabi po ng Ephesians? Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Kailangan daw po maging patient tayo. Maging patient tayo. And then Proverbs chapter 15, verse 18. Sabi dito ganito, a hot-tempered person, ano po? Ano sabi diyan? Basahin nga natin. Okay. A hot-tempered man stirs up dissension, but a patient man calms a quarrel. Ayan. So yung pong mainitin ng ulo, sinong mainitin ng ulo dito? Magsabi ng amen. Ayun, di ba? Ang iinit ng ulo. Kapag ka mainitin ng ulo mo, lagi ka na lang nakikipag-away. Di ba? Lagi ka lang nakikipag-away. Sa lahat ng bagay, wala kang ginawa kundi makipag-away. So mahirap ang maging hot-headed, hot-tempered. Napakahirap. At napakahirap din na may kasamang hot-tempered man. Di ba kapag kayong kasama mo, mainitin ang ulo, masasaglak ka sa gulo. Di ba? Masasaglak ka sa gulo. Pero ang sabi dito, but a patient man calms a quarrel. Ayan. Pero kapag ikaw ay na-develop mo yung fruit of the Holy Spirit, which is patience, ang sabi niya, it calms quarrel. Ang ibig sabihin niya, kapag meron ka ng gift of the Holy Spirit na patience, alam mo, kahit na sa isang bahay, away-away sila, pero ikaw yung ginagamit ng Diyos para, di ba, para mag-aayos ang lahat. O, teka, sandali lang. Pwede naman pag-usapan yan. Umupo tayo, pag-usapan natin. Di ba? So, you are the one who calms the storm. Sabi niya, when a patient man calms a quarrel. Kayo po ba sa bahay, kayo po ba yung peacemaker o kayo yung troublemaker? Sino ba dito yung troublemaker sa bahay? Yung ikaw na lang lagi ang source ng away sa loob ng bahay?
O baka naman ikaw yung source ng peace. Di ba? Ikaw yung, teka, sandali lang. Wag mainit ang ulo. Sa pag-usapan natin ito. Relax lang. Relax lang. Di ba? So sabi niya, but a patient man calms a quarrel. Ayan. Next slide. Sabi niya, a moment of patience in a moment of anger saves you 100 moments of regret. Sabi diyan, a moment of patience in a moment of anger saves you 100 moments of regret. Yung situation medyo very toxic, but you are able to hold your anger, and in the moment of patience, sabi niya, it saves you a lot of regret. Alam po nyo, madalas we regret things that we did because we are angry. Bisa kapag gagalit tayo, may nagagawa tayong mga bagay na pinagsisisihan natin later. Di ba? So sabi nga, never make any decision when you are angry because you will definitely make the wrong decision. Halimbawa, kapag gagalit ka kay mister, di ba? Galit ka kay mister. Sabi mo sa kanya, ayoko na, pagod na ako, maghiwalay na tayo. Di ba? Di ba kami isang gano'n? Pagka galit ka na, frustrated ka na, ayun, gusto mo, hiwalay na. Hiwalayan na. Di ba? Which later on leads to regret. Ano? Meron akong kilala, alam mo yun, nagalit sa anak. Galit sa anak. Pinalayas yung anak. Sabi niya, wala ka na lang binigay sa akin kundi problema. Sabi niya, lumayas ka sa bahay na to. Pinalayas yung anak. Ano? Yung anak lumayas naman. Alam mo yun, pagkalayas ng anak, pagdating ng gabi, Lord, sana kaya yung anak ko? Sabi ako, bakit may nasabi yun? Sabi niya, yung gano'n, it is a moment of regret, pero it already happened. Di ba? Nangyari na. So parang tayo, in a moment of impatience, sometimes we make or we say things and we do things that we are going to regret later. Ilan pa sa inyo nandito na marami kinang ginawang mga decisions or anything or say something because you are angry. Then later on, that you regret. Ay Lord, dapat hindi ko sinabi yun. Lord, sorry ha. Lord, nasaktan ko si Mrs., nasaktan ko yung aking anak, nasaktan ko si Mr., nasaktan ko si nanay, o si kuya, o sino man. Diba? So, a moment of patience in a moment of anger saves you a lot of moments of regret. Now, what are the blessings of patience? What are the blessings of patience? Number one, okay, it improves our relationship by enabling us to bear with one another, to forgive, and to be slow to anger. Ano po ba yung pakinabang? Bakit kailangan natin maging patient? Number one, sabi niya, it improves our relationship. Na nagiging maganda ang relationship mo sa Diyos, nagiging maganda ang relationship mo sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong co-worker, sa iyong kaklase, sa iyong kapitbahay, sa iyong kamag-anak, when you are able to practice patience. Hindi ba? So, ang nangyayari po kapag po yung patience ay talagang in-exercise natin or we allow the Holy Spirit to develop patience in our lives, then it improves our relationship, number one, with God. Number two, with our family, with the people around us. Amen. Kaya kailangan po natin ng pasensya. Bakit? Because it improves your relationship with others. Then, number two, sabi niya, it creates a wholesome atmosphere in our homes and our surroundings. Nagiging maganda. Ang sarap umuwi ng bahay. Hindi ba? Sino po dito kapag uwi na kayong bahay, excited kayo? Ha? Uwi kayo ng bahay. Kasi sa bahay, nandun natatagpuan mo yung kapahingahan, nakakatagpo ka ng rest, ng joy, pag uwi ng bahay. Di katulad kapag yung greatest enemy mo nasa loob ng bahay. Di ba? Ang hirap mabuhay sa ibabaw, sa bahay na gano'n. Yung aking kaibigan, kinuwentuhan niya ako. Sabi niya, Pastor, sabi niya, alam mo, may mga times na umuwi ako ng bahay. Sabi niya, pagdating ko sa pintuan, hawak ko na yung doorknob. Sabi, totoo po ito, no?
hawak ko na yung doorknob, sabi niya, nag-iisip ako. Sabi niya, anong gagawin ko kanya? Pipihitin ko ba ito? Papasok ba ako ng bahay o aalis ako? Alam po niya, ang tagal daw niya nakatayo, doon po sa pintuan ng bahay nila, hawak niya yung doorknob na gano'n. Undecided siya kung bubuksan niya yung pintuan o hindi. Ha? Alam niya, pagbukas ng pintuan, pagpasok niya doon, nandun ang kanyang greatest enemy. Yung kanyang misis. Yung kanyang misis. Yung kanyang misis, medyo merong pagka, alam niya. So, sabi niya, Pastor, hawak ko na yung doorknob, sabi niya. Then nag-iisip ako, uuwi ba ako? Hindi. Nasa bahay na, ha? Tapos bibitawan po niya, ang gagawin daw mo, aalis siya uli. Pupunta siya sa may highway. Punta sa may highway. Pagkataon, paparayin yung unang bus na dadaan. Sasakay siya ng bus. Tatanungin daw siya ng konduktor. Sabi niya, Boss, saan po tayo? Sabi niya, hanggang saan ba ang bus na ito? Sabi niya, hanggang Tuguegarao po. Sabi niya, sige, hanggang Tuguegarao. Taga-Tarlac ito, ano po, sa San Miguel. Taga-Tarlac siya. So, ang gawin niya, alam po yung sasakay siya ng bus hanggang makarating siya pinakadulo-dulo ng destination ng bus na yon. Pagbalik po niya, pagdating ng bus na, sasakyan din niya, the same bus, pabalik sa kanila. Ganyan po kahirap. Diba? Ganyan ang kahirap. So, makita po natin na kapag ka sa loob ng bahay, nandun yung mga taong tinitest yung patience mo, ang hirap tumira sa loob ng bahay na yun. Diba? But I believe these people are actually, or God is actually using these people to develop our patience. Sabi nga, para daw po silang mga papel de liha. Alam po yung papel de liha? Para saan yung papel de liha? Para pampakinis, hindi ba? So yung mga taong ganyan sa buhay mo, yan ang pampakinis sa iyo. Yan ang pampakinis sa buhay mo. Di ba gusto mo mag-grow sa iyong pananampalataya? Yan ang pampakinis sa buhay mo. Okay. So, these people, the toxic people in our lives are the sandpaper of your life. Bakit? Through them, you are able to exercise patience, to develop patience. So, mayroon isang nangaral, sabi niya, ganito, sabi niya, pasalamat kayo sa mga taong nagbibigay ng stress sa iyo. Pasalamat kayo sa mga taong nagbibigay ng problema sa inyo. Ano ba yung may nag-react? Sabi niya, Pastor naman, sabi niya, paano ko pasasalamatan yung taong araw-araw na lang ginagawang mahirap ang buhay ko? Then sagot daw po ng pastor, sabi niya, because these are the people that God uses to develop your character. And every one of us will say amen. That is why we should begin to look at others more differently. Di ba? Maybe pinadala ni Lord ang taong ito para ma-develop ang patience ko. Okay. And then next is number 3 ito, no? It brings us closer to God and matures our character. Ayan. So nagmamature tayo, sabi niya, through patience. And then number 5, a patient life filled with trusting God can be a powerful witness to a lost and impatient world, attracting others to Christ. So, when God was able to develop patience in your life, then you become a light to others. Di ba? So, alimbawa yung itang binubuysweet ka na pero nakangiti ka lang, hindi ka nagre-react. Di ba? Pinagsabihan ka na ng masasama, ng masasakit, pero nakangiti ka lang. Di ba? Then, sabi nila, anong klaseng tao to? Minura ko na, pinagsabihan ko na lahat masama, nakangiti lang sa akin. Sabi niya, praise the Lord pa. Amen. So, you become a testimony to others. Why? Because you are different. Hindi ka normal. Abnormal ka. Bakit? Kasi yung normal, di ba? Kapag yung normal, kapag ka pinagsabihan ka ng masakit, bubuntalin mo. Hindi mo palalampasin yun. Di ba? Lalaban ka. Magsasalita ka rin. Pagka sinaktan ka, sasaktan mo rin. Pero you know what? When you are able to develop patience in your life, pinagsabihan ka na ng masama, nakangiti ka pa rin. Di ba?
Brad, God bless you. Thank you, ne. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga noon, eh? Okay. Ang sabi ng Bible ay ganito, kapag ka daw po meron taong gumawa sa inyo ng hindi tama, in return, gawin mo ng tama. Ano? And then sabi niya, para ka naglalagay ng baga sa kanyang ulo. That's what the Bible is saying. If there is anyone who is doing you harm, then do good to that person. And you are like putting coals in his head. Yung nag-iisip siya, yung hindi kanya kayang inisin, yung gano'n, binubusit ka niya, iniinis ka niya, pero wala, waipek. Waipek, hindi ba? Okay. Yung mga taong gumagawa ng di tama sa iyo, pagluto mo ng spaghetti. Ihartin mo sa bahay. O, di libre mo. Ano, alam mo yung kasama mo sa trabaho na walang ginawa kundi i-chismis ka? Hindi ba? Iyahin mo. Brad, sis, tara. Kain tayo sa labas, lilibre kita. Di ba? So ano papasok sa isip niya? Anong klaseng tao to? Siniraan ko na nga. Ako ano na nga pinagsasabi sa kanya, pero ito mabait pa rin sa akin. Di ba? So nagtataka yun. Bakit? Parang naglalagay ka lang baga sa kanyang ulo. Yun ang sabi ng Bible. Di ba? Okay, how to cultivate patience. Di tayo magtatapos, ano? Malapit na tayo matapos. How to cultivate patience. Number 1, prayer. We can ask God to develop the fruit of patience in our lives and to give us a long fuse. Ayan. So number 1, how to develop patience. Number 1, prayer. Let's keep on praying. When your patience is being tested, then just pray. Lord, tulungan mo ko. Lord, hindi ko kaya to, but Holy Spirit, give me the patience to endure this person. So manalangin ka lang, kaibigan. Don't speak. Huwag ka muna magsalita. Amen. Huwag ka muna kapag may mga taong nagbibigay sa inyo stress, huwag ka muna magsalita. So isang araw po ay merong isang babae, ano po, na nagpunta sa kanyang pastor. Sabi niya, pastor, sabi niya, ano po nyo, nararamdaman ko po yung mister ko lumalayo na sa akin. Nararamdaman ko po hindi na ako mahal ng mister ko. Sabi niya, pastor, ano pong gagawin ko? Sabi niya, sa bahay po namin, kanya, lagi na lang po kami nag-aaway. Pastor, ano pong gagawin ko? Ang sabi ni pastor doon sa babae, sabi niya, alam mo, bago dumating si mister, ano bang oras uwi ni mister sa bahay? 5:00 po. O sabi niya, 5 minutes before 5, bago dumating si pastor, sabi niya, uminom ka ng tubig. Pastor, sabi niya, yes, sabi niya, bago dumating si mister, sabi niya, uminom ka ng tubig, pero wag mong lulunukin. Ano po? So, ang ginawa po ni Mrs., bago dumating si mister, lumunok siya ng tubig, okay lang. Pagdating ni mister, ano po? Umatok, binuksan ang pintuan. Aba, tahimik. Ano? Tapos kinabukasan gano'n naman. Sabi ng pastor sa kanya, sige, gawin mo lang yan continually. Sabi niya, basta pag-uwi ni mister kaya bago siya dumating, uminom ka ng tubig, huwag mo lulunukin. Alam po nyo, pagkatapos ng a few weeks, nagbabago yung situation. Si mister, nagbabalik yung dating, kay Mrs., giliw kay Mrs., parang nagiging, ayun po yun, yung dating magulong bahay, medyo gumaganda yung atmosphere. Nagbalik siya kay pastor. Sabi niya, pastor, sabi niya, galing. Sabi niya, pastor, effective yung tubig. Sabi niya, effective, pastor, yung tubig. Sabi niya sa kanya, hindi yung tubig ang effective. Ang effective ay yung sinara mo yung bibig mo. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ilan kaya nandyan? Alam mo kapag kuminsan the best thing to do is just to close your mouth. Di ba? Huwag ka na lang magsalita. Kapag pagka nagsalita, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, kaya lumalaki ang away. Di ba? So magpray ka na lang. Number 2, perspective. We can learn to see people and circumstances from God's point of view, recognizing that He is not finished with them yet. Pangalawa, give them space. Give them space. Alam ba, mainit ang ulo ni Esther, dumating ng bahay. Ay, ganyan kasi pagod lang yan. Di ba ganon?
So give them space. Kuminsan, kaya tayo impatient kasi may pinagdadaanan lang tayo. Hindi ba? May problema ka lang, napagsabihin ni boss. So pag uwi mo ng bahay ngayon, masama loob mo, si Mrs. ang napagbubuntingan mo ng galit mo. Hindi ba? Oh. Pero usually, alam po nyo, we should always give space to others. Kapag may isang tao na pagsabihan ka ng masama, wag mo, ganyan naman tao ang yan, bakit hindi? Siguro may pinagdadaanan lang yan. Ganun. Halimbawa, kumisan po, alam po nyo, dahil ako'y nakasalamin, kumisan may mga taong kapag malayo ko ay kakawayan ako. Medyo malabo yung mata ko, hindi ko naman alam kung ako yung kinakawayan, titignan ko, hindi ako magre-response, siyempre hindi ako sure. Pagka nakita kami uli, sabi niya, Pasto, kapag baragul mo, nakita ka na isang araw, sabi niya, hindi mo man ako pinansin. Sabi niya, na hindi niya alam na, ayan, hindi ko siya ma-recognize eh. Hindi ko ma-recognize. So alam po niyo kung minsan, kapag ang isang tao ay may ganyan, siguro, siguro may pinagdadaanan. Ano ba si Mrs.? Umuwi ka ng bahay, galit. Buisit si Mrs. Papatulan mo ba? Papatulan mo ba? Huwag mong patulan. Sabi mo, siguro pagod lang yan. Siguro pagod sa mga bata. Siguro may problema sa business. Siguro may problema sa ano. Di ba? So, give some space for people. People speak and act the way they do because they are going through difficult times. Amen. Kaya mainit ang ulo niyan kasi may nangyari. Hindi ba? Hindi, pagganyan ka. Hindi ganon. So kailangan palawakin mo, pangunawa mo. Ay, siguro may problema ito. Mamaya ko na lang kausapin. Di ba? So sabi niya dito, perspective. Baguhin natin perspective natin sa ibang mga tao. Bakit kaya sa nagkakaganito? Siguro may pinagdadaanan. Number 3, trust in God's timing. A deep faith in God's sovereignty and wisdom allows us to rest in His schedule rather than our own. As we fix our hope on the hope of eternal life, earthly frustrations lose their power. Magtiwala ka lang kay Lord, kaibigan. When you become impatient over the things that you know na gusto mong kagad ay mangyari sa buhay mo, trust God that He knows what is best for you. Amen? So this morning as we close, our challenge is this. How's your patience? How many of you here needs a lot of patience? Raise your hand. Alam po niyo ako, I need a lot of patience. I need a lot of patience. And I tell God, Lord, i-develop mo ba yung patience ko? Pwede na lahat ay tumayo right now. Kaibigan, sa umagang ito, medyo you're living a miserable life because you are not able to control your patience. Maybe meron kang mga hindi nakakasundo mga tao because of impatience. Every one of us are struggling with impatience. We are impatient with other people. We are impatient when it comes to waiting. We are impatient when we are suffering. But you know what? God wants every one of us to have the fruit of the Holy Spirit. The fourth one is His patience. Alam mo, yung lack of patience mo, it brought you a lot of troubles in your life. Di ba? Ang daming ibinugan yan sa buhay mo. Nasira ang relationship mo sa ibang mga tao, nawalan ka ng trabaho, nasira ang business mo, iniwanan ka ng ilang mga tao. Why? Because of being impatient. But you know what? God would like you to have the kind of patience that comes from Him alone. Because God knows it is only through the patience that comes through the Holy Spirit that God is able to be glorified in your life. That's why one of the fruit of the Holy Spirit, yung number 4, is patience. Because God wants our lives to shine among others. And the only way for us to shine is when we have the patience that is being developed in every one of us through the Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang nag-develop sa atin yan. So kung ngayong umaga ang problema mo ay patience talaga, I want you to come before the Lord and tell the Lord, Lord,
I admit, Lord, that this is what I need in my life. I would like you to pray, first of all, for yourself, and then I'm going to pray for you. Ano? Pag-pray mo sa sarili mo. If you are that kind of person that always, yung paragang lagi na lang nakaka-trouble because of your impatience, this is the time for you to really pray. Come on. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Aming Ama, sa umaga pong ito, lumalapit po kami sa inyo. Lord, alam po namin, Panginoon, na sometimes we are not able to hold our emotions. We become very impatient, and because of that, Lord, kung minsan nasasaktan namin ang iyong damdamin, nasasaktan namin ang damdamin ng aming kapwa, Lord, because of our impatience. But right now, Lord, we come before you and we ask for the Holy Spirit, Lord, just to develop in every one of us the patience that we need so that our life would become a light to others. Upang kami maging pagpapala sa ibang mga tao, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na yung patience na ma-develop in such a way, Lord, na yung relasyon ko sa aking asawa, sa aking mga anak, or the people around me, Lord, dito ay maging maayos. Lord, alam ko po that this cannot be done without your Holy Spirit moving in my life. That is why I come to you right now in the name of Jesus. And I ask, number one, that your Holy Spirit would come upon my life. I surrender my life to you and I allow you to control me, to control my anger, to control my emotions, and to control everything about me. Kaibigan, sa umagang ito, if you haven't yet accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi madedevelop ang patience sa iyo unless the Holy Spirit lives in your life. And you can only have this if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. At this point in time, gusto kitang pag-pray, to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Because when you do this, the Holy Spirit comes to you, you become a born-again Christian, and then the Holy Spirit begins to move in your life. If you want to do this, gusto kong sumunod ka sa maikling panalangin ito. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. At sa umagang ito, humingi po ako ng patawad sa inyo. At binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Simula sa araw na ito, paghari mo ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, let's sing this song. A blessed morning, church. As we prepare to give our tithes and offerings to the Lord, I just want to share a verse from Mark chapter 12, verses 41 to 44. This is the story of the widow's offering. So sabayan niyo po ako. In verse 41, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amount, but a poor widow came and put 2 very small copper. Na equivalent po nito ay few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put everything, all she had, to live on." So this is the story, that shows God doesn't look on how much we give. He looks at our hearts. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, God looks in your heart. Amen. The widow gave not because she had plenty, but because she trusted God completely. Doon po sa maliit na bagay na meron siya. Doon sa natitira na lang na meron siya. In the same way, when we give our tithes and offerings, this is the way of declaring that we completely trust God. So tithing is an act of obedience. It's returning to God the 10% of what has given to us, recognizing that everything we have only comes from Him. And ang offering po natin, this is on top of our tithes, which is the 10% of tithes. And on top of that is the offering. It's the saying, It's our way of saying, Lord, you've been so good to me, and I want to honor you
with all I have. Gusto ko pong sabihin sa umagang ito, kailanman hindi po mawawalan ang taong nagbibigay. Amen po. Those who give will never lack because God is faithful to provide. Pwede po bang anyayahan ko po ang lahat na tumayo? And let us hold our tithes and offerings. And we have our tithes envelope available po sa mga sides ng ating exit together with the tithes and offerings boxes. So today, church, let's give with cheerful hearts and thankful hearts, trusting God that God sees everything and bless every seed that we sow. Let us raise our tithes and offering envelope. Lord, we thank you for this opportunity to give back to you. Thank you for being faithful provider and sustainer to us. We lift up to you today every hand that gives. May you bless them abundantly. We pray for the students, Lord. Give them the wisdom, strength, Lord, na mag-success po sila sa kanilang mga studies. We pray for the workers. May they find joy and purpose in their work. May you bless them, the labor of their hands. We pray for those with businesses. Grant them wisdom, Lord God, favor, provision in every decision that we'll make. Open doors of your opportunities, Lord God, to them. And Lord, we remember those who are sick. May your healing power touch them and restore their health completely. And as we give our tithes and offering today, we declare that you are our source and in you we will never lack. Bless this gift, Lord God. Use them to advance your kingdom and bless others. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen.